yung salita ng Panginoon. Every Sunday wala tayo. Eh, dito lang natin papakinggan yung salita ng Panginoon. Sa FB, kung sa FB kayo magpupunta, marami po doon mga binabaton kung ano mga salita ng Panginoon. Pero iba naman ang meaning. Di ba? So, hindi tayo ma-encourage doon at hindi tayo mapapanatili sa pananampalataya, kundi mahihiwalay pa tayo sa pananampalataya. Kahapon lang nakita ko, nakalagay doon, ibang word, no? Pero ito rin yung ibig sabihin. Hindi na raw kailangan ng religion, kailangan raw ng relasyon. O yun na naman yun. Doon ay nililigaw ang tao. O sabi, hindi na raw kailangan ng church. Noong 1980, yung sigaw ng sigaw na hindi na raw kailangan ng church, ngayon meron siyang Jesus is Lord Church. Ano ba yun? Nakita niyo yun? Siya yung sigaw ng sigaw eh. Hindi na raw kailangan ng church eh. Pero ngayon, napakarami ng churches, local churches siya sa iba't ibang lugar, no, na nakalagay, Jesus is Lord Church. Kita niyo kung paano nililigaw ang tao. Hindi na raw kailangan religion, kailangan raw ay relasyon. Yun yung mga taong naliligaw sapagkat pag tinanggap nila yun, ligaw sila. Kasi hindi nila alam ang ibig sabihin ng religion. Ang religion ay relasyon. Kaya pag sinabi mo, hindi mo kailangan ng religion, kailangan mo ang relasyon, para mong sinabi, hindi mo na kailangan ng religion, ang kailangan mo religion. Di ba? Otras. Our religion is our relationship to our Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo tinawag na church eh. Tayo'y mga tinawag upang irelihiyon ng ating Panginoon Kristo sa Kanyang Ama. I am the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sasabihin mo, hindi kailangan ng religion, hindi mo kailangan si Jesus Christ. Because Jesus Christ is our religion. Siya lamang ang connecting factor, connecting link, no? Yung sinasabi nilang missing link between man and God. Siya lang ang nag-link sa atin, sa Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga tinawag tayo yung Church of Christ eh. Mga tinawag ni Kristo para itaguyod niya sa ating Panginoon. Okay? Pero hindi na, alam natin, kapag nabaptisman tayo, makakarating tayo sa Church of Christ, di ba? Kasi, and the Lord added to the church daily. Ano nakalagay doon? Such as should be, nakalagay niya, nakita niya? Such as should be saved. Hindi po sinabing saved. Ililigtas pa lang. Kaya ka nilagay ka doon sa iglesia ng Panginoon. Okay? Kaya nga si Abraham, nang tinawag, ano ginawa niya? Siya ay tumalima. Kaya tayo mga tinatawag sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, dapat tayong tumalima, tanggapin natin ang Ebanghelyo na may pananampalataya, pagbabalik loob at pagbabautismo. Dapat tayong manatiling, matibay, mataga, at mag-ingat ng ipinangaral sa atin upang tanguhin natin ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. At yan ay nakamit ni Abraham na nagtaga siya, di ba? Sabi doon, yung pinangako ng Diyos, nakamit ba ni Abraham? Nabasa natin noong nakaraan, nakamit niya. Di ba? Sabi doon, muli natin basahin para ating makita dito sa Hebrews chapter 6. Ang talatang ating babasahin ay naandoon po sa 13. Sapagkat nang nangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa ay hindi niya maipanumpang ano bang lalong mataas, ay ipinanumpang ang kanyang sarili. Na sinasabi, tunay sa pagpapalain kita at sa pararamihin kita. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. Nakamit niya ba yung pangako ng Diyos? Nakamit po ni Abraham. Pero nakamit niya ba nag-easy lang? Hindi po. Naghintay siya na may pagtitiis. Nagtiyaga po si Abraham. Nanatili po siya doon sa ipinangako ng Diyos at ito'y kanyang iningatan. Kaya, nagtagumpay siya, di ba?
Abraham ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Natunayan nga dahil doon sa tinanggap ni Abraham yun Every time na tayo po, every time na meron po nababautismohan, nagiging anak ni Abraham. Nagiging tagapagmana ng pangakong ipinangako ng Diyos kay Abraham. Nabala natin yan, tingnan niyo po sabi dito sa Galatians. Madalas natin itong binabasa. Tingnan niyo po ang sabi. Galatians chapter 3. Madalas natin itong binabasa kapag pinangangaral natin yung ibang yung bautismo. Babasahin po natin doon sa 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sino lang yung anak ng Diyos? Yung mga sumasampalataya kay Kristo. So hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Kapag hindi ka sumampalataya kay Kristo, hindi ka anak ng Diyos. Yun lamang kung sumasampalataya kay Kristo. Kung na nga, sumasampalataya ka sa pastor mo, hindi kay Kristo yun. Sumampalataya ka sa pare, hindi kay Kristo yun. Sumampalataya ka sa tao, hindi kay Kristo yun. Yun lamang sumampalataya kay Kristo, yun lamang ang tinuturing ng Biblia na anak ng Diyos. Okay, ano pa? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos, kung magitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, ibinihin si Kristo. Nakala na yan? So, pag binautismuhan ka dapat sa pangalan ni Kristo. Okay? Para ibibihis mo si Kristo. Pag sinabing ibibihis mo si Kristo, yung kinakanta natin, let the beauty of Jesus be seen in you. Kung sino si Kristo, dapat nakikita niyo sa pamumuhay mo. Okay, ano pa yun? Ang sabi doon sa 29, sa 29 na po natin babasahin. At kung kayo'y kay Kristo, okay, mga iglesia ni Kristo, diba? Kay Kristo. Ano sabi? At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham at tagapamana ayon sa pangako. Kaya yung mga tatanggap lang ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ano ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Di ba yung blessings of all nations? Ibig sabihin, salvation of all nations. Di ba? Mapapasama ka doon sa salvation of all nations na ipinangako ng Diyos kay Abraham kung ikaw ay magiging binhi ni Abraham. At hindi ka magiging binhi ni Abraham kung hindi ka mababautismo sa pangalan ni Kristo. At hindi ka naman babautismo sa pangalan ni Kristo kung hindi ka nagbabalik loob, kung hindi ka nagkaroon ng pananampalataya. At hindi ka naman mananampalataya kung hindi ka makinig ng salita ng Diyos. Akala tayo, ito yung proseso. Naukawa natin? So, may proseso ang Diyos na kung saan, kung paano niya inililigtas ang tao. Dadaan tayo sa proseso ito para tayo ay maligtas.